Hello, hello. Hi, hi. Magandang umaga po sa inyong lahat sa pahapong ito. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Choppy. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Kumusta po ako? Ayan. Kumusta po ulit ako? Parang hindi isa sinasabi nila. Mas malamang yung nagsasabing, ang ganda-ganda mo ngayon. Lalong gumaganda. Ibig sabihin, dati pangit ako. Kumusta po ulit ako? Mabuti na lang daw. To play safe, mabuti po ako. Maraming salamat po. Happy birthday po sa lahat ng may kaarawan sa araw na ito at sa buong buwang ito. At sa lahat po na nagdiriwang ng anniversary, happy anniversary po sa paglilingkod o sa magkasintahan o sa magkabiyak ng puso. Happy anniversary po. At syempre po, muli po, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Sapagkat po sa mga sandaling ito, muli niya tayong tinipon upang doon ay hasikan ng maraming biyaya. Magaling talaga tayo pagdating sa biyaya. Amen po ba? Walang mintis yun. Magpuri at magalak tayo sapagkat sa mga sandaling ito, tayo ay muling tinipon ng ating Panginoong Diyos upang doon ay hasikan ng maraming biyaya lang po talaga. Magpuri at magalak po tayo at magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat sa mga sandaling ito, tayo po ay muli niyang tinipon upang hasikan ng kanyang mga Lord, biyaya lang po talaga ang gusto nila. Ayaw nila ng sakripisyo. Kaya ko lang po nasabi yung sakripisyo po, bukas po, Ash Wednesday. Ano po? Panahon na pa ng paggudita, ng pag-aalay, pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesus. Pero sa umagang ito, hindi po muna yung pagpapakasakit ng ating pag-uusapan. Ang gusto ko pong pag-usapan natin, ano kaya ang naging bunga ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Diyos para sa ating lahat? Amen po ba yon? At syempre po, welcome sa lahat ng ating mga kapatid na ngayon lang po nakarating sa dakong ito. Meron po bang first-timer? Taas po ang kamay. Ako lang po yata ang first-timer. Welcome po sa sarili ko. Ako lang, ano po? Sabi ko nga po kay nanay. Mga kapatid, kapag ako po ang facilitator, ayoko po nang ako lang ang nagsasalita. Gusto ko po tayo ay magkausap. Kasi po, sayang naman, baka mapanis yung laway nyo. Hindi yung sinasabi yung kabutihan ng Diyos na ginawa sa inyo. Amen? Sisimulan ko po sa pagtatanong, kapag kayo po ay nagagalak, ano po ang bunga nito sa buhay nyo? Pag nagagalak, masaya. Siyempre po, galak, masaya. Ano po? Galak at saya. Magkaiba lang po ng spelling. Kapag kayo po ay nagagalak, ano ang dulot sa buhay ninyo? Masaya. Masigla, magaan ang ating pakiramdam, buo ang ating isip, buo ang ating damdamin, nakapag-iisip tayo ng mabuti at mainam, at nakangingiti tayo ng matamis sa ating kapwa. Amen po ba? Kapag tayo po ay malungkot, ano po ang bunga nito? Si tatay. Karamdaman, sakit. Pag malungkot, karamdaman, heart attack. Ay, malupit po ba ako? Kapag malungkot, ang bunga, nanay, kumusta po? Ang buti naman po. Kapag malungkot, ano po ang bunga? Siyempre, malungkot. Oo nga po, malungkot lang. Malungkot. Malungkot. Kalunos-lunos na lungkot. Hindi natawa kayo. Kapag malungkot pang isang tao, hindi katulad kong maganda. Agree po ba kayo, Dan? Sabi ko po sa inyo, kapag malungkot ang isang tao, nanghihina, nanlalata, parang ang hirap huminga. At sabi po ni Nanay Nene, pumapangit. Ayoko nga nun. Pumapangit. Kaya po nandito tayo, pagagandahin tayo ng ating Panginoong Diyos. At isang tanong po, kapag kayo po ay humatol sa kapwa nyo, ano po ang bunga? Akala ko walang sasagot eh. Kapag kayo po ay humatol, tayo, kasama ako, humatol sa ating kapwa, ano po ang bunga? Alam naman pala. Amen? Kapag sinitsit nyo, natin, kasama ako ang ating kapwa, ano po ang bunga? Kasalanan.
kasalanan. Kaya anong gagawin natin? Maging masaya na lang tayo upang tayo ay maganda. Alam niyo po, lahat ng tinugon ninyo, yan po ay sa mga unang buhay natin. Ngayon pong nasa landas tayo ng Panginoon, sa liwanag na buhay, sa piling ng ating Panginoon, wala na po sigurong ganon. Meron pa po bang humahatol? Kasi nga po, alam nyo nga po, sabi nyo nga po, pag humahatol ka, bunga kasalanan, nandito tayo upang pawiin ang kasalanan, di po ba? Kapag walang pera, anong bunga? Malungkot po. Pag walang pera, ano pong bunga? Okay lang, malungkot. Okay lang, malungkot. Kapag walang pera, ano pong bunga? No comment daw po. Masaya daw po. O, di po ba? Kapag meron kang Panginoong Diyos sa buhay mo, ano ang bunga? Hindi ko talaga narinig. Children, hindi ko talaga narinig. Masaya daw po kahit walang pera. O, di ba ang tamis tumawa ni nanay? Amen po. Kapag tayo po nasa ating Panginoon, kahit walang pera, kahit walang ulam, pero hindi ko naniwala wala kayong pera. Kahit piso naman siguro, meron kayo. Huwag niyo sabihin wala. Meron, meron at meron. Yung piso, pera din yun. Di po ba? O, sabi na Nanay Lucy. Di po ba? Kaya mga kapatid, sa umagang ito, ang atin pong pagsasaluhan ay ang kataga o salita na bunga. Ayan. Pero syempre, bago po yung bunga, tanungin po muna natin ating mga sarili, namumunga na ba ako? O kapag wala pa kaya akong bunga, hilingin natin kay Lord na mamunga. Alam niyo po, ang eksaktong tema ko pong pagsasaluhan natin ay mga bunga na ating nakamtan dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Masarap po yan pag-usapan. Mas masarap pa po yan sa lechon. Di po ba? Sabi nyo nga, kahit walang pera, masaya. O, dahil sumusunod kayo sa ating Panginoong Diyos. Ay, isa na po yan doon sa bunga dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Ano pa po kaya ang bunga na ating nakakamtan sa pagsunod natin sa ating Panginoon? Hello, may kausap po ba ako? Hindi nagbayad ng kuryente, kaya putol ang linya. Alam niyo po, halimbawa na po yun, no? Yung maging masaya kayo. Kapayapaan, hindi po yun nabibili. Pero kapag sumunod po kayo sa Panginoon, naramdaman niyo po yun at hindi nakikita. Amen? Nakakangiti. Ayan. Yan si Ate Marlene. Masarap ngumiti tuwin na. Amen? Ano pa po? Kapanatagan. Tama po ba? Contentment sa buhay. Ano, pagiging kontento sa ating buhay sa araw-araw. Amen po ba yon? Babalik po tayo sa tanong, meron po ba ako nun? Ang sabi po nila, hindi pa ako nagbabahagi, binibigyan ko lang po kayo ng pointers of view o point of view para po sa inyong pagbabahagi. Kapag ang isang puno daw po ay mabunga, madaming pumupukol. Subalit ang puno, kahit napakadaming bunga at maasim ang bunga, may pumupukol po ba? Siyempre, maliban lang sa kamyas. Kasi po maasim, ano po. Anyway, kapag pinupukol ka, ibig sabihin mabunga ka. Pero kung walang pumukol sa'yo, huwag kang malungkot. Kasi ang puno man, wala mang bunga, may naidudul pa din niya mabuti sa kapwa. May lilim pa din yan. Kaya tayong lahat po, mabunga man tayo o sa ating pakiramdam, hindi tayo namumunga, pero huwag po tayong malumbay kasi lahat po tayo ay mahalaga sa ating Panginoon. May nagagawa po tayong kabutihan sa ating kapwa. Amen po ba? Kaya sa umagang ito, nais ko po munang habang bumubuo po kayo sa inyong kaisipan na inyong ibabahagi at bago ko po tawagin yung ating mga birthday celebrants, nais ko pong hilingin sa aking mga kapatid na choir na mag-alay ng isang awit habang binubuo po natin, kinoconstruct natin sa ating kaisipan kung ano-ano yung mga bunga na ating nakamtan dahil sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Amen? Kaya ilang minuto po, construct po tayo ng ating sasabihin. Tatay, choir.
maraming salamat po sa ating mga kapatid na choir sa kanilang awitin. Alam niyo po ba yung message na inawit nila? Yung pinaka-latter part, humayo ka at mamunga ng masagana. At ang susi upang tayo ay makapamunga, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? At sa umagang ito, nais ko pong tawagin dito sa harapan ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan, ang aming kapatid, ating kapatid na Lando Painor. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos para po sa kanya. O Diyos amang makapangyarihan, taglay mo'y lahat ng bagay. Papuri ko'y ibinibigay sa magdamag mong patnubay. Nagkaroon ako ng pagkakataong mamulat ang paning ko, masilayan ang gawa mo. Maghari ka nawa ama ko sa maghapong ito. Sa puso't kalooban mo ang siyang manguna. Ama, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob niyo sa akin. Maraming salamat. Bago po ang lahat, ang inyong pong abang kapatid ay nagbibigay galang at bumabati ng magandang umaga po sa pahapong na. Mga kapatid, napakaganda po ng tema. Ano na nga po ba ang naging bunga? Subalit bago ko po ibahagi sa inyo ang nilalaman ng tema, ako po taus-pusong nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos sa mandakila sa patuloy na pahiram niya sa aking buhay at patuloy niyang pinagkakaloban ng iba yung lakas at kalusugan ng pangatawan. Maraming salamat po, Ama, sa mga biyaya at pagpapala na kaloob mo sa akin. Maraming salamat po. Napakaganda nga po ng tema. Ano na nga po ba ang naging bunga ng aking pagparito sa tuwina sa Banal na Dambana? Una sa lahat po, naging matapang po ako na humarap sa katotohanan. Nasa sandaling ako ay nagkakaroon ng karamdaman, hindi ko po ito inaalintana. Nagpapakatatag po ako sapagkat ayoko pong manlumo, sapagkat ika nga po, ano na ang naging kabuluhan ng iyong pananampalataya? Kung sa sandaling daratal ang kahinaan ng iyong kalooban, sa sandaling ikay may karamdaman, nasaan? Di po ba mawawala? Kaya mga kapatid, hindi nyo po itatanong na ang inyong abang kapatid, hindi naman po sa nagbubuhat ako ng sariling bangko at ito po'y batid ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos ang mandakila. Dumatal o anuman dumatal na karamdaman sa aking sarili, lumalaban po ako. Hindi ko po kinukuha ako'y manlumo sapagkat batid ko po na ito'y pagdadalisay lamang. Mula po nang ako'y maparito sa Banal na Dambana, dingid po sa inyong kaalaman. Marami na pong pagsubok ang dumatal sa buhay ko. Subalit, patuloy na ito'y pinaglalabanan ko sapagkat ako pinanananga sa salitang magpakatatag at huwag matitinag. Magpakasipag sa gawain para sa Panginoon sapagkat yamang alam kong hindi masasayang ang aking pagpapagal para sa Kanya. Ito nga po ang inyong abang kapatid na sa tuwin ay nakatindig sa inyong harapan. Mayroon mang karamdaman, hindi inalintana sapagkat sa aking sarili ay Diyos na buhay at sa tuwin ay aking pinaglilingkuran. Kaya ang samukot dalangin sa ating Panginoong Hesukristo at sa ating Diyos amang dakila na halinawa po kung ano ang kaloob. Pagkalooban po ako ng mahabang buhay upang ako'y tuwirang makapaglingkod at makapagpuri ng lubusan sa Kanya. Maraming salamat po. Salamat po, Tatay Lando. Happy birthday po ulit. Sabi po niya, ang bunga na kanyang nakamtan dahil sa pagsunod niya sa ating Panginoon ay katatagan at tapang na lumaban at harapin ang mga pagsubok na na-encounter niya sa kanyang buhay. Amen? At ang susunod ko pong tatawagin, sorry po ha, kailangan po kasi nating
palawakin ang tema para po dun sa kapakanan ng marami. Sorry to violate the law. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa aming Mother Shepherd, Mami Beth Chico. Salamat po amin dakilang Ama sa iyong panawagan. Kapag kayo ang tumawag, I cannot say no. Pero pagka ang tao, maaaring tanggihan. Subalit ikaw bilang aking Diyos na buhay, at ako ay binigyan mo ng pagkakataon na makarating sa banal na lugar na ito sa mga bunga ng aking pagkilala sa iyo, hindi po ako makakatanggi sa panawagan niyo. Kaya nawa, Ama, ang mga anak na inakay mo sa banal na lugar na ito, naway hindi masayang ang kanilang pagpunta, ang kanilang oras na ibinigay para sa iyo. Nawa ang lahat ng ito ay magkaroon ng bunga para sa ikalulugod mo. Amen. Muli po ay palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay, bunga. Kapag nagtanim, ang expectation magkaroon ng bunga. Kaya pag hindi namunga, ang nagtanim ay nabibigo. Amen? Kayo man po sa sarili ninyo, kung meron kayong mga bakanting bakuran at nasumpungan ninyong magtanim ng gulay, sigurado po ako na ang isip ninyo ay nakapokus doon sa pamumunga ng inyong itinanim, anumang buto ang itinanim ninyo. Kung ang tao o kung tayo ay nag-e-expect ng bunga sa mga itinanim natin, lalo't higit ang ating dakilang Ama. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa banal na lugar na ito, hindi nagsasawa ang Panginoon ng pagtatanim. Bawat araw na kayo ay tinatawagan at nakaupo sa inyong mga luklukan, wala kayong kamalaya na kayo ay tinatamna ng Panginoon. At ang expectation ng Panginoon ay katulad din ng expectation ng tao na ang kanyang mga tinatanim ay kailangang mamunga. Kaya nga po natatandaan ko po yung isang part po sa ating Bible na ang puno ng trigo na ayaw mamunga. Kung hindi po ako nagkakamali, trigo. I-correct niyo po ako kung mali ako. Na ano ang sabi ng Panginoon? Igos, puno ng igos. Tama, dahil ang trigo ay hindi puno. Yan ay hambing sa palay. Salamat po sa correction. So yung pong puno ng igos na nakita ng Panginoon na hindi namumunga, ipinag-utos po niya na patayin na. Amen? Sapagkat walang silbi, hindi namumunga, kaya inyutos na patayin na. Subalit ang kanyang inutusan ay nagwika na hindi muna. Bibigyan pa ng pagkakataon na ito ay mamunga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan din po sa ating buhay. Hindi karakaraka ay pinuputol ng Diyos ang ating damdaming wala sa standard ng ating Panginoon. Kundi sa bawat araw, binibigyan tayo ng pagkakataon. Minsan po, narinig ko po sa isang, sabihin na natin na tsismosang kapitbahay, na merong kapitbahay na may karamdaman. Ang sabi niya, bakit yung masamang tao, mahaba ang buhay, para ekang pusa na siyam ang buhay. Alam niyo po, kung tayo po ay magre-reflect sa katuruan ng ating Panginoon, may layunin si God. Bakit hindi pa siya namamatay? Palagay ninyo, ano ang layunin ni God? At kahit na ang judgment ng tao ay napakasama niya, may sakit na ekang malubha, bakit hindi pa namamatay? Bakit po kaya? Bakit po kayo po? Naanyayahan pa siya ng Diyos para makalapit sa Kanya at magsisi. Okay, inaanyayahan daw ng Panginoon na makalapit sa Kanya at magsisi. Ano po kaya ang mangyayari pagka lumapit na at nagsisi? Kapag nagsisi na isang tao, malaking chance yung makamta ng buhay na walang hanggan. Malaki daw po yung chance na makamit ang
buhay na walang hanggan. Marahil po ang reason ni God, kaya hindi pa siya namamatay sa kabila ng judgment ng tao, binibigyan pa siya ng Panginoon ng pagkakataon na siya ay mamunga. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Pasensya na po, kasi po ang binibigay po sa aking parte ay magpalawak. Kaya hindi po ako makakapunta agad sa sharing portion. Kailangan po muna talagang palawakin. Kaya sorry po kung may violation sa aking pagtayo dito. Ako po, hambing po doon sa puno ng igos na matagal akong itinanim, hindi po ako ganap na namunga. Namunga man, subalit hindi hitik, konti lang. At ang bungang ito, palagay ko ay hindi matamis, hindi masarapan lasa. Subalit, itinakda ng Panginoon na makarating ako sa banal na lugar na ito. Just try to imagine na makarating ako dito ay 56 years old na ako, nang ako ay hanapin ng Panginoon at dinala niya ako sa banal na lugar na ito. Subalit katulad ng lagi kong sinasabi, kahit na 56 years old ako, still, I'm lucky. Sapagkat kung hindi niya ako inakay, mananatili akong isang puno, nakakaunti ang bunga. Hindi naman totaling walang bunga. Meron din, kaya lang bakit yung mga bunga ayaw lumaki? Bansot ang mga bunga, ayaw lumaki. Sapagkat ako mismo na itinanim ng Panginoon, ako mismo kulang ako ng pag-aalaga sa puno na itinanim sa akin ng ating Panginoon. Kaya isang napakalaking biyaya. Ito po'y maituturing kong biyaya nang ako ay maakay niya sa banal na lugar na ito. Sapagkat ang punong itinanim niya, sa tulong niya, kaming dalawa, magkasama kaming unti-unting inalagaan at yung dating kakaunting puno na dagdagan ng paunti-unti. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Although, hindi ko masasabi na ako ay hitik na ng bunga. Hindi. Hindi pa po ako hitik. Namumunga pa lang po. Namumunga pa lang po. Isa pong pruweba na mayroon ng naging bunga sa akin ang pagkakaakay sa akin ng Panginoon. Inamin ko na po sa Kanya na sa dating buhay, may kataasan talaga. Hindi nagpapatalo, hindi natatakot kahit sino ang kaharap. Lahat ng masakit na salita, pag ako'y pinukul mo, pag ang bunga ko'y pinukul mo, sigurado may igaganti ako sa iyo. Mas malalaki na pag tumama sa noo mo, siguradong magkakabukol ka. Ganun po ako sa dati kong buhay. Subalit, ang punong masama na yan, hindi na po pinahintulutan ng ating Panginoon na patuloy akong mamunga at magbunga ng ganong klaseng bunga. Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, tinuruan po niya akong magpakababa. Tanggapin, kahit tapakan, kahit durugin, hindi po ako rumeresbak. Nananahimik na lamang po ako. Sapagkat doon ako nakilala ng Panginoon sa aking katapangan, sa aking kataasan, at diyan po ako dinalisay ng Panginoon. At ano po ang naging pagdalisay sa akin? Kahit anong marinig kong sabihin sa akin, basta't kami na lang ni God ang nakakaalam ng katotohanan, hindi na po ako pumapatol. Hindi na po ako rumeresbak. Pero sa dating buhay, inaamin ko talaga, hindi ko matatanggap. Kaya iyan po ay napakatamis na bunga na ibinigay sa akin ng Panginoon. Siguro po, kung ang bungang ito ay mapapanatili sa puno na itinanim sa akin ng Panginoon, siguro naman po ay sa maikli or sa maliit na pamamaraan,
makakapagbalik na rin ako ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Hindi ko na po sa inyo babanggitin lahat-lahat. Pero yung pong tatlo, recently, patuloy akong dinadalisa, yung pong tatlo na yun talaga. Medyo po, kung talagang yung ibinabato ay sasaluhin ko, medyo masakit po. Medyo masakit. Pero ngayon po, anuman po ang ipukol, pinatatalbog ko na lang po. Sapagkat iyan po ang isa sa magandang bunga na natamo ko sa pagpunta ko dito sa banal na lugar. Kaya dapat po mga kapatid, sa bawat araw na tayo nandito, wag po nating biguin ang Panginoon. Nagpapagal tayo araw-araw. Bigyan natin or patunayan natin na namumunga tayo ng mainam. Ang isa po sa mga dahilan kung bakit hindi tayo makapamunga ng mainam, napapa-apekto po tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran. Kapag ang mga nasa kapaligiran natin ay nagpupukol sa atin ng hindi maganda, wag na po nating saluhin. Sapagkat ang mga batong iyon ay isa lamang ang pinagmumulan. Kanino nagmumula yung mga batong ganon? Ayan, sa demonyo daw po. Tatanggapin nyo ba yung mga bato ng demonyo? Dapat po patalbugin natin at wag nating saluhin upang manatili tayong namumunga sa bawat araw ng ating buhay. Kayo po, namunga na ba kayo? Kung nung dati tsismosa ka, ngayon tsismosa ka pa rin, hindi ka namumunga. Kung nung dati mapanghusga ka ng kapwa mo, ngayon mapanghusga ka pa rin at baka lumala pa, hindi ka namumunga. Pag hindi namumunga, ano ang utos ng Diyos, ng ating Panginoon? Putulin. At pagka ito'y pinutol, kayo po, pag nagpuputol po kayo ng mga puno na hindi namumunga, saan nyo po nilalagay? Ano pong ginagawa ninyo? Ano po? Ano ginagawa? Ayun, pinanggagatong. Sa madalit salita, sinusunog. Kino-convert into apoy. Kaya pag ganito po ang naging panuntunan natin sa buhay, ayaw ko pong maputol upang gawing panggatong. Ayaw ko pong maputol upang pagliyabin. Ayaw ko pong maputol upang gawing siga. Kaya sa bawat araw mga kapatid, ang hamon sa atin ng ating Panginoon, magsipamunga tayong lahat. Magandang umaga po at maraming salamat. Buhay po ba ang Diyos? Sarap ano po? Di po ba? Nasarapan po ba kayo? Nabusog po ba kayo? Ako po nabusog eh. Kasi nag-grow po yung aking kaalaman tungkol sa pangkabanalan. At syempre po, nangangarap din po ako, ayoko nga maging puno ng igos na walang bunga. Kaya mula ngayon, pagsusumikapan ko na pong maging maba. Ano kasi ng maba? It. Di po ba? Wala namang perfectong mabait. Walang perfectong mabuti. Kaya mabu. Hanapin natin si T. Amen? Ngayon po, isa po sa kawan ko ang nais kong ibigay sa inyo upang ipahayag naman niya na sa ilang taon niyang pagtungo dito sa dakong ito, pakikinig ng mga mensahe ng mahal na apo, pagdalo ng vigil, ano na nga ba ang bunga na nakamtan niya dahil sa kanyang pagsunod sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang buhay na Diyos para kay anak na Sulit. Sulit ba? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Buhay po ba ang Diyos? Mababahagi ko lamang po na naging bunga sa pagpunta ko po dito po sa banal na dambanang ito. Unti-unti pong nabago po ang aking ugali. Ugali po na hindi maganda. At pagsagot po sa magulang. At kapag po ako po yung ginalit, magsisiklab na po ako na parang apoy. Buhay po ba ang Diyos? Sa akin pong pagkatao, hindi ko po inaangkin po sa inyo, sa akin lang po na ang pagpunta po talaga po dito ay
mahiwaga po talaga. Makinig lamang po tayo sa banal na mensahe ng mahal na Apo Kunching. Panigurado po sa katauhan po ninyo at kung tatanggapin naman po ng pagkatao po ninyo, mababago at mababago po ang ugali po natin. Buhay po ba ang Diyos? At may babahagi ko rin po sa inyo na hindi naman po totally na ang pagbabago po na ating sarili na, for example po na sa ating pong pagkatao, kunwari po na kunwari po na may nangyari po sa atin sa ating pong pamilya na may nag-aaway, may nag-aano, wag po natin na susugan pa po na uy, awayin mo pa ng awayin. Wag pong gano'n na anuhin po natin. Kumbaga po na lagyan po natin ng tubig para po mamatay po yung diablo na umaano po sa ating katauhan. Buhay po ba ang Diyos? At kanina lang po na pagtungo ko po dito, malungkot po ang aking puso na hindi ko po alam na sa pagtungo ko po dito, na habang po nagpe-praise song at nagjo-joyful, unti-unti po na nawawala po ang lungkot po ng puso ko. Buhay po ba ang Diyos? At ere po na malapit na pumuwi ang aking magulang na ito pong March na darating na i-welcome po namin na mabuti. Kami po magkakapatid na yung po dati pong ugali po namin, hindi na po namin ipapakita po sa aming mga magulang. At inaangking ko po na sa pag-uwi po ng aming magulang na mapapasaya po namin siya. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? At sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, sa pagdating po ng aming magulang, wag po namin bigyan po siya ng hinanakit ng damdamin. At unti-unti po namin siya na pasayahin, pagalakin. Wag po namin siyang bigyan ng problema. Bagamat malapit na po siya umuwi na. At sa pagbalik po niya doon, alam ko po na yung pong mga bibigay po naming galak at saya sa kanya ay babaunin po niya sa kanya pong pag-alis po muli. At nagpapasalamat po ako sa mahal na Apo Kunching na sa pagpunta po namin dito, unti-unti niya pong binago ang aming mga ugali. Di naman po totally na pag po nasa bahay po tayo, di ba po nagagalit pa naman po tayo. At lumalapit pa rin po ang tukso. Iwasan po natin na wag po makinig na masasamang salita po sa ibang tao. Wag po tayong nakikinig sa mga ibang tao na mali. Itama po na, kung ano man po ang naririnig po natin, ipakinggan po natin sa kabila at labas po natin sa kabila. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? At sa akin pong pagkatao na ayoko pong pagsalitaan po ako ng masasakit. Sigurado po magdaramdam po ako. At ngayon po, unti-unti ko pong inaalis po sa akin damdamin. At salamat po sa mahal na Apo Kunching, nandiyan po siya para po gabayan po kami. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, anak. At bilang sa isang magulang, isang kayamanan kapag ang kanyang anak ay mabait, masunurin, at hindi nagbibigay sakit sa kanyang kalooban. Pero kapag ang anak ay sutil sa magulang. Amen? Ayan, hindi ko na po sinabi. Salamat, anak. Ganyan po kahiwag ang ating Panginoon. Ang bawat pagtungo natin sa dakong ito, imposibleng wala siyang gagawin sa ating buhay. Sabi nga po, mahiwagang kumikilos na hindi natin nakikita, subalit
nararamdaman natin sa ating pagkatao. Amen? Ngayon po, ang susunod ko pong tatawagin ay mag-aalay ng awit. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos para kay kapatid na Pilar. Sensya na po, pustiso ngipin ko. Purihin ka, Ama. Napakaganda ng topic ng ating kapatid, bunga. Ako po, simple lang. Kaya ako tumindig ngayon dito sa harapan dahil nakamtaon ko pong bunga ay ang God. Pagiging matapang na hindi makipag-away, kundi matapang na humarap na walang ngipin. Amen po ba? Dahil kung sa dating buhay po, hindi po ako haharap sa inyo ng ganito ang aking kanyon. Subalit sa kalooban ng Ama, nais ko pong handugan ang aking kapatid na minamahal, si Tatay Lando, na nagdiriwang na kanyang kaarawan ngayon. Kaya nadarama ko po na nais ko siyang handugan ng isang awitin at para po sa inyong lahat. Nawa po sa ating pagparito, lahat tayo ay mamunga ng matamis at malinamnam, hindi po maanghang at mapait. Amen po ba? Kaya nawa po ang lahat ng pumaparito, kamtin ang pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Salamat. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin. Bagamat kung minsan may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo.
salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso kong ito. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat, salamat sa iyo. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Ang susunod ko pong tatawagin upang magbahagi dito sa ating harapan, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating Mother of the House, Mother Maris. Salamat, Ama. Hindi na po ako dumulog upang mabilis na maihatid sa inyo po ang nais ipahiwatig ng ating Panginoon tungkol po sa tema na ibinigay ng ating kapatid na Ana, sapagkat dinulog na po ni Mami Beth kanina. Alam niyo po, nakakamiss maghayag ng salita. Subalit ang pasubali nga, ayawan naman ng tao kung ginugusto ng Diyos na ihayag ang katotohanan tungkol sa Kanya, walang makakapigil. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat bawat araw, bawat minuto, mula nang ako ay inakay sa dakong ito at tinamnan ng mabuting buto mula sa mabuti sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, bawat araw ang para sa Diyos ay isang big event para sa aming lahat. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, tungkol po sa bunga, habang nagbabahagi po ang mga kapatid ko, ito lang po yung iiwanan ko po sa inyo at nais ipahiwatig. Sapagkat nakilala ko po ang Diyos sa katauhan nating mahal na Apo Kunching na napakabuti. At bilang isang napakabuti na nagbahagi sa kanyang katauhan at napakabuti ang gumaganap bilang naghahasik ng mga binhi sa bawat isa, ayoko pong maging lason ang maging bunga. Ayoko pong maging bungang lason para sa kapwa ko. Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat napakalaking epekto po ito sa nagtanim. Kapag ang naging bunga na iniluwal ng punong mabuti ay magiging lason. Amen po ba yun? Bakit lason po? Patawad po, nais ko po maging makatotohanan sa inyong lahat. Sapagkat ang dakong ito, anuman ang pagkakasala ng bawat isa, walang kinalaman si Apo Kunching, walang kinalaman ng Diyos. Amen? At sa dakong ito, nagsusumikap, nagsusumakit po ang bawat isa na tumupad at gumanap, hindi upang maghaka-haka ng salita, upang ipadama sa inyo at ipatikim ang tamang bunga, kundi ang lahat ng bunga sa dakong ito na tumanggap sa katotohanan na mula sa Diyos, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na tumupad at gumanap ng buong katapatan, buong kabutihan sa ating Diyos, kabutihan din po ang bunga. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, hindi ko na po pakahabaan. Andiyan ang ating mahal na Apo. Salamat sa pagkakataon na ibinigay ni kapatid na Ana, sapagkat ayoko pong tutulan ang pahayag ng ating Panginoon. Na ang pasubali nga niya, kapag ang pagkakataon ay ipinahintulot na ibigay sa iyo ng Diyos, huwag mong sayangin. Sapagkat kung ang pagkakataon na ito ay sasayangin mo, walang silbi ang ating buhay. Amen? Subalit, kung ang pagkakataong ito ay tinake mo, kinuha mo, tinanggap mo, at ginamit mo rin sa hindi mabuti, wala ring silbi ang ating buhay. Amen po ba yon? Kaya sa dakong ito, kung paano ang pagkakataon na ipinagkaloob sa aking buhay, na makilala ko ang banal na Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, at sa ating lahat, ay nagpupunla ng mabuting buto, mabuting binhi,
Anuman ang kalabasan nung tanim na ito, walang kasalanan ang nagtanim, walang pagkakasala ang nagbigay, kundi nasa tao kung paano siyang mamumunga ng mabuti, kung ang mabuting bunhi ay pinangalagaan niya habang panahon na mabuti. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, ang dakong ito ay maging kapakipakinabang sapagkat kung paano po kami ay inakay sa dakong ito, ang pagkakataon ay binigay ng Diyos, hindi dahil nagkasakit po kami, kundi inakay at pinili upang makilala po namin ang banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching na kailanman ay hindi nagturo ng mali kanino man, hindi nagluwal ng masama kanino man, at tayong lahat nakinig at tumupad. Kung tayo tatalima, lahat ng itinuturo sa dakong ito'y mabuti. Kaya ang magiging resulta, mabuting bunga. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po, Mami. At ngayon po ay tatawagin ko ang ating kapatid na Arlene para po sa ilang paalala. Isang mapagpalang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Ang akin pong sasambitin o ipapahayag po ay para po sa ikabubuti po ng ating gawain at para po sa ating mahal na Apo Kunching. Paano nga po ba natin maipapakita ang pagmamahal sa isang tao? Hindi po ba respeto? Paggalang? Amen po ba? Bilang isang hinirang po, gayon na lamang po ang pagrespeto namin sa ating minamahal na Apo Kunching sapagkat nananalig at nagtitiwala po na ang banal na Espiritu ay sumasa katauhan ng ating mahal na Apo. Amen po ba? Ano po ang pahayag po ba sa aking kaisipan na noon pa po sa akin po nasisilayan, kahit po pag humahayo, may misyon, bilang tayo po ay hinahandugan sa kanyang katauhan, nawa naman po, kahit sa respeto lamang po ay may balik natin ng ating paggalang po. Amen po ba? Sa papaanong pamamaraan po, isang simple lang po. Halimbawa po, batid ko po na ang bawat isa sa atin ay nagbimithi na malapitan ng ating mahal na Apo sapagkat ganun po ang ating pananabik at pagtitiwala. Subalit, minsan po nagbibilang tao po tayo na ganun na lamang po kung paano natin siya hagkan, halikan. Subalit ano nga po ba ang mensahe po sa aking kaisipan? Hindi na po yun kailangan. Yung iba po pinipisil pa po ang mahal na Apo na nasasaktan po dahil nasisilayan po ng aking mga matayaon. Kaya po bilang sa ating minamahal na Apo, hindi po niya yun may papahayag. Kaya po may mga hinirang po siya upang sa gayon yaon po magsambit at ipahayag po sa inyo. Kapag naman po kayo ay ginagawaran po ng bendisyon, yaon po ay bilang sa Espiritu. Halimbawa po, magmamano po kayo, pinapahayag naman po yaon, huwag nyo na pong kuhanin pa ang kamay, sapagkat batid naman po niya yung gagawin ng banal na Espiritu sa inyong katauhan. Amen po ba? Naangkinin po ninyo na sa kanyang pagbasbas at bendisyon sa inyo, tatagos po mula ulo hanggang talampakan. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po kailangan ng maraming haplos, maraming hawak pa, upang kamtin niyo ang kagalingan na sa inyong pagtitiwala, hindi man po kayo lapitan sa kalooban ng Diyos, kakamtin ang kagalingan. At isa pa po, tuwing umaga po, kadalasan po, nagmemensahe po ang banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching through Facebook, dyan po sa part po ng IT team. Minsan po may mga tagasunod na maaga at may mga hinirang din po. Nakikiusap din po ako na kung maaari po, sa oras po na ginagamit ang ating minamahal na Apo Kunching, iwasan po ang distraction. Unang-una po, katahimikan po sa dakong ito at sa mga nagnanasa po na magmano, nakamustay ng mahal na Apo, kung maaari po pagkatapos na lang po. Nauunawaan po ba? Sapagkat batid po ng Ama na ang pagnanasa niyo sa mahal na Apo Kunching bilang sa katauhan po niya. Subalit, ilagay po natin sa tama at sa oras upang sa gayon po magkaroon ng kaayusan. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po sa akin pong pagpapahayag ay naunawaan po ng bawat isa
na ang pagmamahal po natin sa ating minamahal na Apo Conching isaayos po natin. Yaon lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi sa umagang